Akala ko talaga, matapos kumita ng bilyones sa isang gabi lang dahil sa livestream selling, pwede na akong mamuhay ng mapayapa kasama ang mahal kong anak. Ngunit, hindi ko inaasahan, habang pauwi, na aksidente ako sa kotse. Pagmulat ko ng mata, nasa katawan na ako ng isang lalaking sagapa sa alak at sugal. Sa harap ko, isang napaka-cute na batang babae ang nakatingin sa akin na may mga matang nagmamakaawa. Itay, huwag niyo na pong saktan si nanay. Nanlaki ang mga mata ko, at sa isang iglap, bumuhos ang napakaraming alaala. Ang lalaking ito pala ay ubod ng sama, laging lasing at nagsusugal, pero nagawa pa ring mapang-asawa ang isang sumisikat na bituin. Nang mabunyag ang relasyon nila, hindi nagdalawang isip ang asawa niyang talikuran ang kanyang karera bilang mang-aawit, at binigyan pa siya ng isang kaibig-ibig na anak na babae. Pero, nang lumipas ang panahon ng pagmamahalan, tinanggal siya sa kumpanya dahil sa kawalan ng kakayahan. Imbes na tingnan ang sarili, sinisi niya ang kanyang asawa, na dahil daw sa pagpapakasal sa kanya, isang malas na bituin, kaya nasira ang kanyang karera. Matapos matanggap ang mga alaalang ito, hindi ko napigil ang mapamura. Pagkatapos, may komplikadong ekspresyon, tumingala ako sa sulok ng kwarto. Nandoon si Sofia, ang asawang kagagaling lang sa pambubugbog, yakap-yakap ang kanilang anak, napapasuklob sa isang sulok. Nang makita niyang nakatitig ako, nanginginig siya ng husto, hindi sinasadyang mas hinigpitan ang yakap sa anak, habang nag-uunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Naisip na niyang dalhin si Nene at umalis, pero isa siyang ulila, at lahat ng pera sa bahay ay kontrolado ng lalaking ito. Naisip na rin niya ang mamatay, pero hindi niya kayang iwan ang anak. Kung mamatay siya, paano na si Nene na 3 taong gulang pa lang? Kaya, pagkatapos ng bawat pambubugbog, tinitiis niya lang mag-isa, hindi man lang makaiyak ng malakas dahil takot siyang matakot ang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ako ng malalim, dahan-daang tumayo, at binuksan ang ilaw. Ang mainit na kulay kahel na liwanag ay bumalat sa silid, na naglantad sa mga lumang kasangkapan at sa masangsang na amoy ng alak sa hangin. Tiningnan ko ang magulong paligid, napakamot ako sa ulo na hindi alam ang sasabihin, sa katahimik na nagsimulang magligpit. Si Sofia ay nanatiling yakap si Nene, nakasiksik at hindi gumagalaw, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Alam niya kasi na ang demonyong ito ay hindi kailanman naglinis ng bahay, pagkatapos uminom ay diretso na sa tulog. Ito ang unang beses niyang makita ang ganitong sitwasyon. Hindi ko sila ginambala agad, kumuha ako ng basahan mula sa kusina at sinimulang panasan ang mga mesa at upuan. Hanggang sa lumanes ang buong bahay, basang-basa na ako ng pawis. Pagkatapos magpahinga sandali, kumuha ako ng malinis na damit mula sa kwarto at pumasok sa banyo. Tiningnan ni Sofia ang nakasaradong pinto ng banyo, saka muling tiningnan ang malinis na silid, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Itinapon pa niya ang mga natirang bote ng alak. Bakit kaya kung sasabihing nagbago na siya, hindi siya makapaniwala? Ang demonyo ay demonyo pa rin. Nay, gutom na po ako. Dinilat ni Nene ang kanyang mga bilugang mata at tumingin sa ina. Hinaplos ni Sofia ang buhok ng anak. Nene anak, sandali lang ha, magluluto si nanay para sayo. Masunuring tumango si Nene. Kahit bata pa, alam niyang kapag tulog lang ang tatay niya sila makakakain. Pagkatapos maligo, binuksan ko ang pinto at kitang-kita ko ang mag-ina na nakaupo sa lumang sofa, sabay na napawrong. Umiling ako. Hindi sila pinansin, binuksan ang pinto ng bahay at lumabas. Natigilan si Sofia, may pag-asa na nawala sa kanyang mga mata. Pupunta na naman ba siya para bumili ng alak? Magugutom na naman sila ni Nene ngayong gabi. Kinagat ni Sofia ang labi, namumutla, at hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. Akala ni Nene ay umiiyak ang ina dahil sa gutom niya, kaya dali-dali niyang iniabot ang maliit at maputing kamay, bahagyang pinupunasan ang luha ng ina. Huwag na po kayo umiyak, nanay. Hindi na po ako gutom. Kinagat ni Sofia ang labi, lalong bumuhos ang luha. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig niyang sinabi sa mahinang tinig,
Nene anak, patutulugin ka na ni nanay ha. Pagtulog ka na, hindi mo na mararamdaman ang gutom. Bukas ng umaga, maaga akong gigising para magluto ng masarap para sa'yo, okay? Masunuring tumango si Nene, opo. Huwag na po kayo umiyak. Niyakap ni Sofia si Nene, dahan-daang tumayo, kumirat ang sugat sa kanyang likod sa bawat galaw, at dahil sa matagal na kakulangan sa nutrisyon, nahihilo siya. Gayunpaman, pinilit niyang tumayo ng tuwid, yakap ang anak habang dahan-daang naglakad papunta sa kwarto. Nang makahiga sa kama, sakalang bahagyang guminhawa ang pakiramdam ni Sofia. Dahan-dahan siyang kumanta ng pampatulog para kay Nene. Habang pinagmamasdan ang anak na unti-unting pamipikit, naisip ni Sofia ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon mula nang ikasal sila, parang pinipiga ang kanyang puso. Sa wakas, nagdesisyon siya, bukas, aalis na sila, tatakas sa impyernong ito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa lansangan kaysa pahirapan hanggang mamatay ng demonyong ito. Sakto namang may tumunog na susi sa labas ng pinto. Si Sofia, na abala sa pag-iisip, ay nagulat at nanginig. Agad niyang tinakpan ang tenga ni Nene, nakikinig sa ingay sa labas. Itinulak ko ang pinto, at agad na napatingin sa sofa walang tao. Nagtaka ako, nasa kwarto na kaya sila, pero parang hindi pa sila kumakain. Tiningnan ko ang dala kong pagkain, nag-isip sandali, saka ipinatong sa mesa at naglakad papunta sa kwarto. Si Sofia ay nanatiling tensyonado, narinig ang papalapit kong mga yapak, dali-dali siyang pumikit at nagkunwaring tulog, nagdarasal sa isip na sana'y hindi ako pumasok. Pero agad ding may kumatok sa pinto, bumili ako ng pagkain para sa inyo. Kung gutom kayo, lumabas kayo para kumain. Sa kabilang kwarto ako matutulog. Narinig ang pamilyar na boses, biglang dinilat ni Sofia ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay narinig niyang papalayo ang aking mga yapak, natahimik muli ang silid, tanging ang mabilis niyang paghinga ang maririnig. Hindi alam kung kailan, nagising na pala si Nene. Malinaw na narinig niya ang boses ko at mausisang nakatitig sa nakasaradong pinto. Ngayon, ang tatay niyang amoy alak dati ay hindi pumasok sa kwarto, at sinabi pang bumili ng pagkain para sa kanila. Sa pag-iisip ng pagkain, muli siyang nakaramdam ng gutom, na palunok. Tumingin si Nene sa ina na may mga matang puno ng pag-asa. Sobrang biglaan ng lahat kaya hindi alam ni Sofia ang gagawin, ngunit nang makita ang umaasang mga mata ng anak, naglakas loob pa rin siya. Dahan-daang lumapit sa pinto ng kwarto at binuksan ito. Ang bango ng pagkain ay sumalubong sa kanyang ilong, agad na nabasa ang mga mata ni Sofia, lumabo ang tingin niya sa mga pagkain sa mesa. Talaga bang binilhan niya sila ng pagkain? Sa harap ng biglaang kabaitan ng demonyong ito, hindi tuwa ang naramdaman ni Sofia, kundi takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bakit siya nagkakaganito? Ano pa bang gusto niyang kunin sa kanya? Si Nene, nakayapak, ay tumakbo papalapit at sumilip sa siwang ng pinto. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, hindi mapigilan ang pagtulo ng laway. Ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos, tumingala siya sa ina, hindi kumukurap ang malalaking mata. Napapikit si Sofia sa kawalan ng magawa, saka muling tiningnan ang umaasang mga mata ng anak. Huminga siya ng malalim, pilit na ngumiti, at binuhat si Nene, SHHH. Nene anak, dahan-dahan lang tayo kumain ha. Masayang pumikit si Nene, at mabilis na tumango-tango. Sa kabilang kwarto, syempre narinig ko ang ingay sa labas. Huminga ulit ako ng malalim. Matapos lumabas para magpagupit at bumili ng pagkain, natuklasan kong mahigit 1,800 piso na lang pala ang natitirang pera sa bahay na ito. Kung medyo nahuli pa ang pagdating ko, baka wala nang pantawid gutom ang pamilyang ito. Kailangan kong kumita ng pera. Pagkatapos mag-isip sandali, bigla akong nasiyahan. Bakit hindi ko naisip agad? Isa itong parallel world. Dali-dali kong kinuha ang cellphone, walang tigil na nag-research tungkol sa mundong ito. Tama nga, tulad ng nasa alaala, ang tradisyonal na kultura at entertainment industry dito ay ibang-iba sa mundo ko. Lalo na ang entertainment dito,
parang walang kabuhay-buhay. Ang ilang mga kanta na walang kwenta, na nagpanguso sa akin, ay nangunguna pa sa mga music chart. Mabilis kong naalala ang mga klasikong kanta mula sa dati kong mundo. Habang nag-iisip, lalo akong napagod, kaya't hinayla ko na lang ang pagod kong katawan at dahan-daang nakatulog. Kinaumagahan, 6:00 ng umaga, nag-inat ako at dahan-daang binuksan ang pinto ng kwarto. Ang mesa at kusina ay malinis na. Marahil si Sofia ang nagligpit pagkatapos kumain kagabi. Tumayo ako sandali at nag-isip. Naalala kong madalas gumising si Sofia ng 8:00 para magluto, dahil dati ay natutulog ako hanggang lampas 10:00 ng umaga. Kapag nagising na ako at nakainom, saka lang sila makakakain ng tira. Hindi ko na naman napigil ang mapabuntong hininga. Sa kwarto, gising na pala si Sofia. Hindi siya naglakas loob na lumabas. Nang mawala ang ingay sa labas, narinig niyang sumara muli ang pinto. Kinagat ni Sofia ang labi, nakatitig sa pinto ng kwarto, nagtataka kung saan na naman siya pumunta. Naghintay siya ng matagal, pero walang ingay sa labas. Tiningnan ni Sofia si Nene na mahimbing na natutulog sa tabi niya, nag-isip sandali, saka naglakas loob na ring dahan-daang bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Ang hangin sa sala ay napakasariwa na, may malamig na simoy na pumapasok mula sa bintana, napakasarap sa pakiramdam. Dahil dito, parang hindi makapaniwala si Sofia. Matagal na panahon na siyang hindi nakakaamoy ng ganito kasariwang hangin. Posible pa pala bang maging ganito kaginhawa ang pakiramdam sa bahay na ito? Lumapit si Sofia sa bintana, tumingin sa labas, at hindi na malayang natulala. Saka lang niya naalala na 24 na taong gulang pa lang siya. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, tumunog muli ang pinto. Nagulat si Sofia, agad na nanigas ang buong katawan, automatikong lumingon. Ako naman ay natigilan din. Hindi ko inaasahang gising na si Sofia. Natuklasan ko kaninang umaga na wala nang makain sa bahay kaya bumili ako ng kaunting karne, gulay, at bigas. Pareho kaming natigilan. Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang itsura ng asawa ko. Napakaganda niya, mas maganda pa kaysa sa mga artista at internet celebrity sa dati kong mundo. Lalo na ang kanyang mga mata, parang nangungusap. Yun nga lang, ngayon, puno ng takot at pagkabalisa ang mga matang iyon. At saka, sobrang payat niya, masyadong mapatla ang mukha, marahil dahil sa matagal na hindi pagkabilad sa araw at kakulangan sa nutrisyon. Nang makita ito, nakaramdam ako ng halo-halong awa, galit, at pagkalito. Hayop talaga, ganito kaganda at kaamo ang asawa, pero ginanito niya. Talagang dapat mamatay. Ako na ang unang bumasag sa katahimikan. Magandang umaga. Magluluto na ako. Pagkasabi niyon, yumuko ako, hindi na naglakas loob na tumingin pa, bit-bit ang mga pinamili at mabilis na pumasok sa kusina. Halos hindi makapaniwala si Sofia sa narinig at nakita. Binati siya. At kailan pa siya natutong magluto? Tahimik na pinagmasdan ni Sofia ang likod kong abala sa kusina, isang pakiramdam ng sama ng loob ang umakyat sa kanyang dibdib. Kinagat niya ng mahigpit ang labi, unti-unting nabasa ang mga mata. Ano to? Bigla ba siyang nakonsensya? Nagising na si Nene nang makita ang anino ni Sofia sa sala. Tumakbo siyang nakayapak palabas. Paglabas pa lang ng kwarto, naamoy na niya ang bango ng pagkain, lumingon siya sa kusina na may malalaking mata. Ako naman sa kusina, syempre nakita ko rin siya. Ngumiti ako sa kanya, pero hindi ko inaasahang natakot si Nene at nagtago sa likod ni Sofia. Napakamot na lang ako sa ilong, biglang nakaramdam ng sikip sa dibdib, parang kinakapos ng hangin. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain. Tinanggal ko ang apron, tumingin sa 2 taong nakatayo pa rin sa malayo na may pag-iingat, maghilamos na kayo tapos kain na tayo. Kahit napapalunok na si Nene, hindi pa rin siya gumagalaw. Tiningnan ni Sofia ang eksena na may takot. Noong una, may kaunti akong inaasahan, pero nang makita kong ganito sila kadepensable, lumubog sa ilalim ng dagat ang pag-asa sa puso ko. Nanahimik ako sandali sa kamuling bumantong hininga, kayo na lang muna ang kumain. Pagkasabi niyon,
Tumalikod ako at bumalik sa kabilang kwarto. Hindi na antig si Sofia. Tiningnan niya ang nakasaradong pinto ng kabilang kwarto, saka yumuko at tiningnan ang umaasang mga mata ng anak. Bamantong hininga rin siya sa isip, "Nene, maghugas ka na ng kamay, kakain na tayo." Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Nene. "Nanay, nanay, si Itay po ba nagluto nito para kay Nene?" Natigilan sandali si Sofia. Tiningnan ang umaasang mga mata ng anak, at sa huli ay tumango rin. Nang makitang pumayag ang ina, lalong nagliwanag ang mga mata ni Nene. Dali-dali siyang sumandok ng steamed egg at isinubo. Ito ang unang beses na nagluto si Itay para sa kanya. Ang sarap. Si Sofia naman ay tahimik lang na kumakain, magulo ang isip at damdamin. Nakaupo ako sa harap ng desk sa kabilang kwarto. Sa totoo lang, gutom na ako. Pero alam kong sa ngayon, hindi pa kayang makisalo sa akin sa pagkain ang mag-ina sa labas. Hay, kawawa naman sila. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang short video app ng mundong ito. Binura ko ang lumang account na may ilang libong followers lang at nag-register ng bago. Gaya ng dati, nag-click ako sa trending list. Agad akong napakunot noo. Ano to? Parang basurang kumanta. Kailan pa naging sikat ang mga ganitong walang kwentang mga awit? Agad akong nagkaroon ng plano. Kinuha ko mula sa drawer ang ilang matagal nang nakatagong music sheets. Ito yung mga iniwan ni Sofia dati. Inilatag ko ang mga music sheets sa mesa. Mahinang humuhuni ng pamilyar na melodya, habang mabilis na isinusulat ang mga nota sa staff paper gamit ang ballpen. Sa dati kong mundo, isa akong songwriter, kaya madali lang ito para sa akin. Sa isang iglap lang, isang kumpletong pyesa ng musika ang nasa harap ko na. Hindi ako mapakali, hinalungkat ko ang kalapit na aparador at nakita ang isang gitara, saka umupo ng maayos sa harap ng desk hawak ang gitara. Matapos mag-ipon ng emosyon sandali, pumikit ako, at dahan-daang pinadaos-dos ang mga daliri sa mga kwerdas. Nang tumunog ang gitara mula sa loob ng kwarto, si Sofia na tahimik na kumakain ay biglang natigilan. Lumingon siya sa nakasaradong pinto, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Alam ni Sofia na hindi siya marunong maggitara, kaya ano to? Maging si Nene na masayang kumakain ay naakit din sa kanta, itinigil ang pagkain at tumingin sa pinto ng kabilang kwarto. Ang lamang. Ito ang unang beses niyang marinig ang ganito kalambing na boses ng tatay niya. Kahit hindi pa naririnig ni Sofia ang kantang ito, ramdam niya ang galing nito. Maganda ang melodya, tagos sa puso ang mga salita, hirap siyang paniwalaan na mula ito sa bibig ng isang demonyo. Ang pagkanta ay nanatiling malambing, ang boses ko ay patuloy na umaalingaw sa kanilang mga tainga. Tanging ang mag-inang maganda na nakaupo sa harap ng mesa ang parehong natulala. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Sofia, nagsimulang manginig ang kanyang balikat, sunod-sunod na tumulo ang luha. 2 taon na, 2 taon siyang nabuhay sa takot, 2 taon siyang hindi nakarinig ng musika, 2 taon siyang hindi lumabas ng bahay, araw-araw na hinarap lang ang problema sa pagkain, ang magulong bahay, at ang isang lalaking naging demonyo. Ngayon, kung kailan kalilipon lang niya ng lakas ng loob para tumakas, ano ang ibig sabihin ng pagkanta niyang ganito? Ano ang ibig sabihin ng biglaang pagbabagong ito? Halos masiraan ng bait si Sofia, muli siyang nalito. Natatakot siyang isa lamang itong maikling panaginip, na paggising niya ay babalik na naman ang lahat sa dati. Tumigil din ang pagkanta sa sandaling ito. Napansin ni Nene na umiiyak ang ina, nataranta siyang umakyat sa hita ni Sofia, inabot ang maliliit na kamay at pilit na pinupunasan ang luha ng ina. "Wag na po kayo umiyak, nanay. Wag na po, hinga po kayo ni Nene." Akala ni Nene ay nasasaktan na naman ang ina. Habang pinupunasan ang luha ni Sofia ay itinaas niya ang maliit na mukha, hinawi ang kwelyo ng damit ng ina at hinaypan ito. Sa ilalim ng kwelyo, kitang-kita ang mga pasa at latay sa likod ni Sofia. Hindi ko alam ang nangyayari sa labas. Sa sandaling ito, binuksan ko ang cellphone at pinindot ang record button ng video, saka muling kinanta at tinugtog ang kanta mula simula hanggang dulo. Nang matapos ang kanta,
Sinavenue ko ang recording at in-upload ito. Nakahinga ako ng maluwag, sa wakas tapos na. Ngayon, hintayin na lang ang reaksyon ng mga tao. Pagkatapos gawin lahat, itinago ko ang gitara sa aparador at hinimas ang kumakalam kong tiyan. Tapos na kayang kumain ang mag-ina. Sa huli, hindi ko na matiis. Dahan-dahan kong binuksan ng kaunti ang pinto ng kwarto, parang magnanakaw na sumisilip sa labas. Sakto namang nakita ko si Sofia na buhat si Nene papalayo sa mesa. Namumula ang mga mata niya na parang kagagaling lang sa iyak. Malinaw na nakita rin ako ni Sofia. Matapos matigilan sandali, muli niyang binuhat ang anak at mabilis na bumalik sa main bedroom. Nakahinga ako ng maluwag, itinulak ang pinto at lumabas papunta sa mesa. Sa wakas, makakakain na rin. Nakita kong may itinirang pagkain para sa akin sa mesa, medyo natuwa ako. Pagkatapos kumain, paikot-ikot ako sa sala dahil wala akong magawa. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng main bedroom. Tumingin ako sa direksyon ng tunog, nakita ko ang isang maliit na ulo na sumisilip mula roon. Si Nene pala, nakatagilid ang ulo niya, mausisang pinagmamasdan ako. Nang makita si Nene, automatiko akong ngumiti, pero bago pa man umangat ang sulok ng bibig ko, natakot si Nene at dali-daling isinara ang pinto at tumakbo papasok. Mula sa loob ng kwarto, narinig ang malinaw na boses ni Sofia na pinapakalma ang anak. Napakamot na lang ako sa ilong na parang wala akong kasalanan. Lumipas ang oras ng tahimik. Sa isang iglap lang, 4 na oras na akong nag-scroll sa cellphone. Tanghali na. Ibinaba ko ang cellphone, hinilat ang sentido at tumayo. Oras na para magluto ng tanghalian. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Sofia, na walang emosyon ang mukha, ay lumabas bitbit ang isang banta ng damit mula sa loob. Parang hindi niya ako nakita na nakatayo sa harap ng sofa, dumiretso siya sa banyo. Malinaw kong nakita na nang lumabas siya, bahagyang nanigas ang katawan niya. Maglalaba ba siya? Bigla kong naalala na ang mga damit ko mula kahapon ay nasa washing machine pa at hindi pa nakukuha. Sa pag-iisip nito, mabilis din akong naglakad papunta sa banyo. Tensyonado si Sofia. Hindi niya inaasahang nasa bahay pa ako sa mga oras na ito. Karaniwan, lumalabas na ako para uminom kasama ang mga masasamang kaibigan ko. Nang marinig ang papalapit kong mga yapak, bumilis ang tibok ng puso niya, bahagyang nanginginig ang katawan. Nasa washing machine pa yung mga damit ko. Pwede bang kunin ko muna para maisampay? Ang pamilyar kong boses ay umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Si Sofia, na nakayuko at binubuksan ang pinto ng washing machine, ay nagulat, lalong umurong papasok sa banyo. Ingat ka, hindi ko napigil ang sabihin ulit. Saka lang nag-react si Sofia, na humihingi pala ako ng permiso sa kanya. Umiwas siya ng tingin, hindi naglakas loob na tumingin sa akin, pero sinabi pa rin, sige, kunin mo na muna. Salamat, tumango ako. Biglang nanginig ang kamay ko, hindi maitago ang galit at awa sa aking mga mata. Malinaw kong nakita sa ilalim ng leeg ni Sofia ang mga pasa na kulay ube at pula. Kahit may alaala ako ng hayop na iyon, nang makita ko ito mismo, hindi ko talaga maisip kung bakit may taong ganito kalupit sa mundo. Kinuha ko ang mga damit sa washing machine, hindi na siya tiningnan pa. Sa sandaling ito, mabilis na nag-isip ang utak ko. Mamaya, magluluto ako ng tanghalian. Tandaan mong tawagin si Nene para kumain. Natutulog si Nene. Muling umurong si Sofia. Mukhang sobrang taranta, pati pagsasalita ay nagkandaw-tal-yutal. Mamaya ko na, gigisingan. Alam kong nagdudulot lang ng pressure sa kanya ang presensya ko. Mabilis kong kinuha ang mga damit mula sa washing machine papunta sa balkonahe para isampay, saka pumasok sa kusina. Sa banyo, si Sofia, yakap ang mga damit, ay nanatiling nakatayo sa pwesto. Hanggang sa marinig ang tunog ng pagluluto mula sa kusina, saka lang siya natauhan. Nanginginig niyang inilagay ang mga damit sa washing machine, hindi mapigil ang sumulyap sa kusina. Ano ba talaga siya? Nagsimula na namang magluto para sa amin ng anak niya. Habang umiikot ang washing machine, napakakomplikado ng nararamdaman ni Sofia.
Hanggang sa matapos malaban lahat ng damit, kinuha niya ito at lumabas sa balkonahe para isampay. Ang lalaking iyon ay abala pa rin sa kusina. Hindi na hinintay ni Nene na tawagin siya ni Sofia, nagising na siya mag-isa. Nakayapak pa rin siyang itinulak ang pinto palabas, kinukusot ng maliliit na kamay ang malalaki niyang matang inaantok pa. Nang makita akong abala sa kusina, kitang-kita ang pagliwanag ng maganda niyang mga mata. Pagkatapos ay mausisa siyang damaykit sa hamba ng pinto ng kusina, pinagmamasdan ang likod ko. Nakita ni Sofia ang eksenang ito pagtalikod niya mula sa pagsasampay, natulala siya sa takot. Mabilis siyang tumalikod, sumandal sa pader, tinakpan ng 2 kamay ang mukha at dahan-daang umupo, tahimik na tumulo ang luha. Ito ang eksenang matagal na niyang pinapangarap lang. Hindi pa rin ako sumabay kumain sa mag-ina. Matapos ihain ang pagkain sa mesa, nagmamadali akong lumabas ng bahay. Nang marinig ang pagsara ng pinto, dali-daling pinunasan ni Sofia ang luha sa mukha, tumayo at binuhat si Nene papunta sa mesa. Nasa mesa pa rin ang 2 ulam na may karne, 2 gulay, 2 mangkok ng kanin na naihanda na, at 1 mangkok ng steamed egg. Tiningnan ni Sofia ang mababangong pagkain sa mesa, natulala sandali bago dahan-daang umupo. Walang nakakaalam kung gaano kakomplikado ang nararamdaman niya sa sandaling ito. Maging siya mismo ay hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang pagkain ay kasing sarap pa rin ng almusal. Masayang inubos ng bata ang steamed egg. Ngunit ang mapayapang tanghalian ng mag-ina ay mabilis na nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Agad silang tumingala, nakita akong bitbit ang isang malaking supot habang itinutulak ang pinto papasok. Umurong si Nene papalapit kay Sofia. Ang maliit na katsarang may steamed egg ay nanatili sa bibig niya. Hindi gumagalaw, sinusundan ng malalaki niyang mata ang bawat galaw ko. Yumuko ako, hindi naglakas loob na tingnan ang natatakot na mag-ina. Naglakad lang ako papunta sa harap ng sofa, ibinaba ang supot, saka nagsalita na medyo mababa ang boses. Bumili ako ng gamot para sa mga pasa mo, gamitin mo ha. Binilhan ko rin siya ng laruan, hindi ko alam kung magugustuhan niya. Nakita ko kasing may ganito yung ibang batang babae, dapat meron din siya. Hindi pa rin sumasagot si Sofia. Pagkatapos kong magsalita, nanahimik ako sandali saka nagpatuloy, alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero may ilang bagay pa rin akong kailangang sabihin. Mula ngayon, hindi ko na kayo sasaktan ni Nene. Sa bahay, hindi nyo na kailangang matakot ng ganito. Bata pa siya, hindi maganda sa kanya ang ganitong environment sa bahay. Sunod-sunod kong sinabi, gaman ng kaunti ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Sofia, tahimik akong bumalik sa kabilang kwarto. Tiningnan ni Sofia ang papalayo kong anino, napaka-komplikado ng kanyang kalooban. Sa biglaang pagbabago ng lalaking ito, mahirap pa rin para sa kanya na magtiwala. Sa kwarto naman ngayon, lalong sumama ang pakiramdam ko. Nagbabadyang tumulo ang luha ko. Ang pagpasok sa katawan ng walang kwentang ito ay nagpapahirap sa akin. Lalo na kapag nakikita ko ang mga sugat sa katawan ni Sofia, lalong bumibigat ang puso ko. Isang maikling araw pa lang sa bahay na ito, halos masiraan na ako ng bait sa sobrang pressure. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may taong kayang magtanim ng ganito kalaking kasamaan sa kanyang mga mahal sa buhay. Tapos kumain si Sofia, nagtira pa rin siya ng pagkain para sa akin. Hinugasan niya ang pinagkainan nila ni Nene, tiningnan ang supot sa mesa, nag-isip sandali, at sa huli ay hinawakan pa rin ang kamay ni Nene pabalik sa main bedroom. Sa biglaang kabaitang ito, mahirap talaga para sa kanya na tanggapin. Sino ang nakakaalam kung isa itong patibong na ginawa niya para patulugin siya? At saka, sanay na siya sa sakit sa katawan niya. Yun nga lang, hindi niya alam kung ano pa ang mayroon siya na kailangan niyang paghirapang kunin. Matapos ang isang maikling araw ng maalagang pagtrato, sobrang takot siya na maulit ang mga nakaraang araw. Maging sa puso niya, may kaunting pag-asa. Basta ba hindi niya tatanggapin ang kabaitan niya? Magpapatuloy kaya siya tulad ngayon? Umaasa lang siyang mapanatili niya ang itsurang ito ng isang araw pa, isang araw na lang ulit.
Narinig ko ang pagsara ng pinto mula sa kabilang kwarto, alam kong tapos nang kumain ang mag-ina. Saka lang ako tumayo at lumabas ng kwarto. Pagkatapos ay nakita kong hindi pa nabubuksan ang supot sa coffee table, nasa dati pa ring pwesto. Bamantong hininga ako, hindi alam ang gagawin, kaya umupo na lang ako at yumuko para kumain. Sakto namang biglang bumukas muli ang pinto ng main bedroom. Muling sumilip si Nene, mausisang nakatitig sa akin habang kumakain. Muli akong pilit na ngumiti sa kanya. Sa pagkakataong ito, sa wakas nagtagumpay ako, hindi siya natakot at tumakbo, nanatili siyang mausisang pinagmamasdan ako habang kumakain. Gaman ng kaunti ang pakiramdam ko. Ang puso kong pinipiga ng pressure ay medyo napawi dahil sa kakatean ng batang ito. Ibinaba ko ang chopsticks, ginamit ang pinakamalambing kong boses sa buong buhay ko para tumawag, Nene. Ang bigla kong pagsasalita ay nagpagulat sa kanya, bahagyang nanginig ang katawan niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya umatras kundi lumingon sa main bedroom. Pagkatapos, parang nakakuha ng lakas ng loob, muli siyang tumingin sa akin. Isang matamis at inosenteng boses ang lumabas mula sa kanyang bibig, Itay. Nang marinig ang tawag na ito, nayanig ang buong katawan ko, agad nabasa ang mga mata. Ang ngiti sa mukha ko ay lumawak na parang bulaklak ng chrysanthemo. Ito ang pinakamagandang himig na narinig ko mula nang mapunta ako rito. Itinagilid ni Nene ang maliit niyang ulo. Nagtatakang tiningnan ang tatay niyang umiiyak habang tumatawa, tila nagtataka kung bakit may taong tumatawa habang lumuluha. Mahina akong tumugon ng bilang sagot sa kanya. Pagkatapos, tumayo ako at lumapit sa harap ng sofa, kinuha mula sa supot ang manika na kabibili ko lang, at dahan-daang iwinagayway sa harap ni Nene. Kumurap-kurap si Nene ng malalaki niyang mata, tila medyo natukso. Tiningnan niya ang manika sa kamay ko saka muling lumingon sa main bedroom. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang siya dahan-daang lumapit sa akin. Sa sandaling ito, kumakabog ng malakas ang puso ko. Habang pinagmamasdan ang batang parang maliit na anghel, kinailangan ko pang pigilin ang hininga, natatakot na matakot ang batang nagsisikap na lumapit sa akin. Alam lang ni Nene na magluluto si Itay ng masarap para sa kanya. Ngayon, may hawak pang laruan si Itay na gusto niya. Mukhang hindi na magiging mabagsik si Itay sa kanya at kay nanay. Lumapit siya sa tabi ko, itinaas ang maliit niyang mukha, huminga ng malalim sa kangumiti ng masaya, hindi na mabaho si Itay. Nene, maganda ba yung manika sa kamay ni Itay? Habang tinitingnan ang cute na bata sa harap ko, malambing at seryoso kong tinanong. Bahagyang gumalaw ang maliit na kamay ni Nene. Tila gustong kunin ang manika mula sa kamay ko, ngunit wala pa siyang sapat na lakas ng loob para iabot ang kamay, ginamit lang niya ang malalaki at malilinaw niyang mata para tumitig sa akin. Ang mga mata ko ay laging nakasunod kay Nene, syempre napansin ko ang kilos na ito ng bata. Kaya, dahan-dahan akong umupo hanggang sa magkapantay kami ni Nene, saka dahan-daang inilagay ang laruan sa kamay niya. Nang dumampi ang mga daliri ko sa maliit na kamay ni Nene, naramdaman kong parang natutunaw ako. Sa wakas ay tinanggap ni Nene ang larwang gusto niya. Ang tingin niya ay lumipat mula sa akin papunta sa manika, hinaplos ng maliit na daliri ang malambot na mahabang bestida ng manika, agad na kumurba na parang buwan ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ang masayang itsura ng bata habang hawak ang laruan, napuno ako ng halo-halong emosyon. Lalo na nang malapitan ko at makita ang tuyot na buhok ni Nene, ang payat niyang mukha, at ang kupas na damit na halatang maliit na sa kanya, parang tinutusok ng karayom ang puso ko. 3 taong gulang pa lang siya, dapat sana ay inaalagaan ng husto, pero ngayon ay ganito na lang kasaya dahil sa isang maliit na laruan. Kinagat ko ang ngipin, mabilis na pinunasan ang mata. Pilit na ngumiti sa katahimik na pinagmasdan si Nene na naglalaro sa tabi ko. Sa sandaling ito, wala nang iba sa paningin ko. Sa main bedroom, lalong naging tensyon-ado si Sofia. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero sumasang-ayon siya sa sinabi ko kanina, bata pa ang anak at hindi dapat lumaki sa ganitong environment.
Ang paglapit ng anak sa akin ang pinakamagandang magagawa niya sa ngayon. Sa labas, paminsan-minsan ay naririnig ang malinaw na tawa ni Nene na parang tunog ng kampanilya. Sa bawat marinig niya ito, hindi mapigilan ni Sofia ang pagluha. Nakaupo lang siya sa kama, tahimik na pinupunasan ang luha. Hindi nagtagal, mukhang napagod na si Nene sa paglalaro. Niyakap niya ng mahigpit ang manika. Tiningnan ang tatay niyang nakangiti pa rin ng parang tanga sa kanya. Medyo nagtataka ang itsura saka tumalikod at tumakbo pabalik sa kwarto. Tulala akong pinanood ang pagkawala ng maliit na anino, napakamot sa ilong at natawa sa sarili. Mukhang kailangan ko pang bilhan siya ng angkop na tsinelas, hindi magandang ugali ang laging nakayapak. Lumipas ang oras ng dahan-dahan. Ang hapunan ay ako pa rin ang nagluto. 3 ulam at 1 sabaw gaya ng dati. Hinayaan ko munang kumain ang mag-ina bago ako pumasok para magligpit. Maaga akong natulog ngayong gabi. Ang hindi ko alam ay sa loob lang ng isang gabi, ang kantang, Isang Habang Buhay na Kasama Ka, ay sumikat na sa internet. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, umakyat na ito sa ika-5 pwesto sa hot search ng TikTok, at patuloy pang tumataas ang kasikatan. Pagsapit ng 6:00 ng umaga kinabukasan, nakakuha na ito ng nakakagulat na 500,000 likes sa TikTok na may mahigit 200,000 comments. Dapat malaman na kahit ang ibang sikat na vlogger, kapag nakakuha ng ilang libong likes, ang ilang libong comments ay napakaganda na. Kaya, ang conversion rate ng comment na ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang followers ko ay lumampas na rin sa 1,000,000 sa isang gabi lang. Sa isang kanta lang, isang video, naging 1 milyonaryong vlogger ako sa isang gabi. Siyempre, karamihan sa mga followers na ito ay fans ng video na ito. Kung hindi ako makakagawa ng mga kanta na kasing ganda ng video na ito sa hinaharap, mabilis din akong makakalimutan ng karamihan. Nagising ako ng 5:00 ng umaga, hindi pa alam kung gaano nakasikat ang kanta ko. Matapos magmadaling mag-ayos, lumabas ako ng bahay para mag-morning exercise. Pagbalik ko sa bahay ay 7:30 na ng umaga. Pagbukas ko ng pinto, nakasalubong ko si Sofia na papalabas ng banyo. Nagulat siya nang makita ako, medyo nataranta ang itsura. Nang makita akong basang-basa ng pawis, tila naiilang siya pero sinabi pa rin ng may kaba, hindi ko po alam na lumabas kayo. Magluluto na po ako agad. Natigilan ako sandali. Medyo nahiya sa sitwasyon, pero mabilis pa ring sumagot, tulog pa si Nene. Mahinang tumango si Sofia ng, yumuko. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang amoy araw at amoy pawis ko pagkatapos mag-exercise ay hindi niya kinasanayan. Nalilito siya, automatikong umiwas sa akin, mabilis na naglakad papunta sa kusina. Ikaw na lang muna ang magbantay kay Nene. Maliligo lang ako tapos magluluto na. May gusto ka bang kainin? Ang boses ko ay may kaunting pakiusap, umalingaw-ngaw mula sa likuran. Natigilan sandali si Sofia saka nagsalita na medyo nanginginig ang boses, wala po. Kahit ano na lang po ang lutuin nyo. Pupuntahan ko na si Nene. Pagkasabi niyon, mas bumilis ang lakad ni Sofia na parang tumatakbo, pumasok sa kwarto. Tiningnan ko ang nakasaradong pinto ng kwarto, napakibit-balikat na lang ako sa kawalan ng magawa. Pagkatapos maligo, naramdaman kong nahihilo ako sa gutom. At saka, umatake na naman ang addiction sa alak ng katawang ito, napakahirap. Kaya habang nagluluto ay tuloy-tuloy lang akong umiinom ng mainit na tubig para mabawasan ang hindi komportableng pakiramdam. Sa sandaling ito, nagising na rin si Nene. Matapos tulungan ni Sofia na mag-ayos, dumaikit na naman si Nene sa hambo ng pinto ng kusina. Pinagmamasdan akong magluto, yakap pa rin ang manikang ibinigay ko kahapon. Lumingon ako, nakita ko siya, ngumiti ng malambing at mahinang nagtanong, Nene, anong gusto mong kainin ngayong umaga? Gagawa si Itay para sayo. Itinagilid ni Nene ang maliit niyang ulo. Nag-isip ng seryoso sandali saka kumurba ang malalaki niyang mata, gusto ni Nene ng steamed egg. Sumagot ako ng puno ng pagmamahal, sige, gagawa tayo ng steamed egg. Pagkasabi niyon,
Iniabot ko ang kamay para sana haplasin ang ulo ni Nene, pero binawi ko rin. Natakot akong matakot ang maliit na anghel na ito. Dahan-dahan lang, hindi nagmamadali. Naisip ko, malinaw na unti-unti na akong tinatanggap ni Nene. Nagbigay ito sa akin ng pag-asa. Hindi ko mapigil ang sumigla ang kalooban, maging ang addiction sa alak at pakiramdam ng gutom ay tila lumayo na. Ang almusal ay kasing sagana pa rin ng dati, isang ulam na may karne, 2 gulay, at syempre kasama ang steamed egg na request ni Nene. Gaya ng dati, bumalik ako sa maliit kong kwarto para hayaang maunang kumain ang mag-ina. Gayunpaman, iba sa dati, ngayon ay malinaw na mas maraming tawanan at kwentuhan habang kumakain sila. Sa kabilang kwarto, nakahiga ako sa kama, kinuha ang cellphone na naka-silent mode, gustong tingnan ang epekto ng video. Pagbukas ko ng cellphone, nagulat ako. Diyos ko, bakit ang daming notifications? Ang notification section sa likod ng cellphone ay puro 999 dagdag. Medyo nanginginig kung i-swipe lahat ng notifications. Napalunok ako, nag-click sa homepage ng account. Ang bilang na mahigit 1,000,000 followers sa page ay halos nakasilaw sa akin. Sa isang gabi lang ay lumampas na sa 1,000,000. Sa sobrang tuwa, nagpatuloy akong mag-click sa video. Mahigit 2,000,000 likes at nang tingnan ko ang comment section, puro magagandang papuri. Tiningnan ko ulit ang private messages ng account. Karamihan ay mula sa mga advertiser na naghahanap ng collaboration at mga artist management companies na gustong kunin ako. Hindi ko sila pinansin, dahil ngayon na ang oras para makita ang kita. Nag-click ako sa Douyin account management section. Ang numerong lumabas na kita ay nagpangiti sa akin. Sa isang araw lang, walang ads, base lang sa views. Ang video na ito ay nakalikha ng nakakagulat na kita na aabot sa 320,000 piso. Nang makita ang kita, nakahinga ako ng maluwag. May pera na. Sa wakas, hindi na magiging mahirap ang buhay. Dati, nang hawak ko ang buong ari-arian na mahigit 1,000 piso lang, kailangan kong mag-ingat sa bawat sentimo kapag bumibili ng gulay. Ngayong nakuha ko na ang unang halagang ito, natural na mas gaman ang pakiramdam ko. Matapos ay transfer ang kita sa bank account, naghintay ako hanggang matapos kumain ang mag-ina sa labas at marinig ang pagsara ng pinto ng kwarto bago ako nagmadaling lumabas para mag-almusal. Pagkatapos kumain ng almusal, nagmamadali akong lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa mall na nasa alaala ko. Una, bumili ako ng cellphone para kay Sofia. Saka nagpatuloy sa pamimili ng sandamakmak na gamit. Hanggang 10:30 ng tanghali, saka lang ako nakabalik sa bahay kasama ang delivery truck ng mall. Puno ng tuwa ang puso ko. Tama nga, ang buhay ng mayaman ay tuloy-tuloy na pamimili. Ang sarap ng feeling na ito. Pagkaalis ko ng bahay, inilabas ni Sofia si Nene mula sa kwarto. Nilinis niya ang buong bahay mula taas hanggang baba saka umupo sa sofa. Tiningnan ang asul na langit sa labas ng bintana. Matapos ang 2 araw na pagpapahangin, wala nang amoy alak sa bahay. Ang sariwang hangin na paminsan-minsang pumapasok sa bintana ay nagbigay sa kanya ng napakaginhawang pakiramdam. Si Nene ay nakadapa sa tabi ni Sofia, naglalaro ng paborito niyang manika. Ang malalaki niyang mata ay kumurban na parang buwan. Sa loob ng 2 araw, halatang mas madalas na siyang ngumiti, mas naging masigla. Ito ang bagay na hindi niya pinangarap noon. Habang pinagmamasdan si Nene na masayang naglalaro, hindi mapigilan ni Sofia na bahagyang ngumiti. Napakaganda ng ganitong buhay. Pagkatapos noon, biglang natigilan si Sofia. Hindi siya makapaniwala nang hawakan ang sulok ng kanyang bibig, saka nakita ang bote ng gamot sa pasa na nasa coffee table pa rin. Nakangiti ba ako? Marunong pa pala akong ngumiti. Napatulala si Sofia. Sa sala, tanging ang ingay lang ni Nene na naglalaro mag-isa ang natira. Bigla, ang tunog ng susi na umiikot sa lock ay gumising kay Sofia mula sa pag-iisip. Si Nene ay mabilis ding gumapang patayo, niyakap ang manika at sumiksik sa kandangga ni Sofia. Mula sa labas ay may narinig na ingay saka ang pamilyar kong boses, "Hoy, ingat, ingat. Huwag magisgasan."
Kailangang patayo kapag ipapas. Medyo natarante si Sofia. Mabilis niyang binuhat si Nene at akmang babalik sa kwarto, pero hindi mapigil ang sumilip sa labas dahil sa kuryosidad. Ang unang nakita niya ay ako at isang estrangherong lalaki. Buhat namin ang isang kulay cream na cloud sofa papasok sa bahay. Nang makita si Sofia, kitang-kita ang pagliwanag ng mga mata ko, malinaw ang tuwa sa mukha ko. Pwede bang pakikuha mo naman kami ng maiinom? Para makapagpahinga saglit yung mga nagbubuhat. Sige po, kukuha lang ako. Si Sofia, na matagal nang hindi nakikipag-usap sa mga tagalabas, ay medyo naiilang, pero mabilis siyang nag-react, binuhat si Nene at mabilis na pumasok sa kusina. Ako naman, kasama ang mga delivery men, ay ipinasok ang bagong baylang sofa saka inilabas ang luma. Sumunod ang TV, ref, sunod-sunod na biyahe. Parang hindi ako napapagod, personal akong tumulong sa mga delivery men sa pagbubuhat. Nang may lagay na ang mga bagong kasangkapang ito, agad na nagbago ang anyo ng bahay, nawala ang dating luma nitong itsura, at napalitan ng isang espasyong puno ng buhay. Si Sofia ay nakatayo sa kusina na parang nakakita ng multo, pinagmamasdan ang lahat ng biglaang nangyayari. Ang tingin niya ay nagbago mula sa gulat patungo sa hindi makapaniwala, saka sa pagkalito. Ang mga kamay niyang yakap si Nene ay hindi sinasadyang humigpit. Si Nene naman, na kanina ay mausisang tinitingnan ang mga kasangkapan, nang mas humigpit ang yakap ni Sofia, lumingon siya sa ina na may mga matang puno ng pagtataka, mukhang nagtatampo. Nay, nasasaktan po ako. Mabuti na lang at mabilis na nag-react si Sofia. Inayos ang pagkakayakap para mas komportable at hinalikan si Nene sa pisngi bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay habang pinapakalma si Nene, pinagmasdan niya ako na abala sa sala. Nakikipagtawaran ako sa mga delivery men tungkol sa mga lumang gamit na pinalitan. Sa huli, naibenta ko lahat sa halagang 800 piso. Medyo nang hinayang si Sofia. Kahit medyo luma na ang mga gamit na iyon, maayos pa naman, sobrang lugi ang 800 piso. Gayunpaman, mas naku-curious siya kung saan ako kumuha ng ganito karaming pera. Sa tansya niya, dapat ay halos wala ng pera ang pamilyang ito. Matapos paalisin ang mga delivery men, bumalik ako sa sala bitbit ang isang malaking supot, ipinatong ito sa bagong coffee table. Umupo ako sa malambot na sofa. Ang mag-ina sa kusina ay nakatayo pa rin doon na parang tulala. Sa sandaling ito, ibinaba na ni Sofia si Nene, nakayakap ang bata sa binti ng ina na parang mausisang bata na tinitingnan ang paligid, malinaw na ine-explore ang mga bagong bagay sa bahay. Nang makita ang bata na ganito, ngumiti ako, napapikit ang mga mata sa isang linya, biglang nakaramdam ng malaking achievement. Kinuha ko mula sa malaking supot sa coffee table ang isang malaking pink na laruan at ipinatong sa mesa. Tama nga, nang makita ang laruan, agad na naakit ang tingin ni Nene. Isang kamay niya ay yakap pa rin ang manika, ang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Sofia. Bahagyang nakatagilid ang ulo paarap, pilit na tinitingnan kung ano ang laruan sa kamay ko. Ang itsura niyang gustong lumapit pero hindi naglalakas loob ay parang maamong tupa na nakakaantig sa akin. Ang anak ng iba na 3 taong gulang na ngayon marahil ay masayang tumatalon na at yumayakap sa tatay. Agad na nawala ang pakiramdam ng achievement kanina. Kinuyam ko ang kamao sa kamuling binuksan, kumaway kay Nene. Tiningnan siya ng puno ng pagmamahal. Nene, halika dito, tingnan mo binili ni Itay para sa'yo. Hindi agad tumakbo si Nene. Una siyang tumingala sa ina. Nang makitang gumalaw ang labi ni Sofia na parang walang sinabi, saka lang siya nag-aatubiling lumapit. Sa sandaling ito, binuksan ko na ang balot ng laruan, inilantad ang tunay nitong anyo. Wow, bahay ng prinsesa ba to? Ang gulo naman ng bahay ng prinsesa. Gusto ba ni Nene na tulungan si Itay na ayusin ang bahay para sa munting prinsesa? Narinig ni Nene ang sinabi ko, kumislap ang mga mata ni Nene, halatang puno ng pagnanasa. Lumapit pa siya sa sofa, hanggang sa tabi ng binti ko. Kumurap-kurap si Nene ng malalaki niyang mata habang tinitingnan ako sa kasumubok,
Dahan-daang iniangat ang maliit na kamay hanggang sa dumampi ito sa munting prinsesa sa kamay ko. Si Sofia na nakatayo hindi kalayuan ay hindi mapigil ang pigilin ang hininga. Nakatutok ang tingin niya sa maliit na kamay ni Nene na nakaabot. Nanatili akong nakangiti, inilagay ang munting prinsesa sa kamay ni Nene. Sinubukan kong hawakan ng malaki kong kamay ang maliit na kamay ni Nene. Nang maramdaman ko ang mainit na maliit na kamay sa palad ko, bahagyang umangat ang sulok ng bibig ko. Isang kamay na hawak ang maliit na kamay ni Nene, ang kabilang kamay ay inabot ang maliit na bestide. Muli akong nagsalita ng malambing, pakisuutan mo naman si munting prinsesa ng damit, Nene. Ang lampa ni Itay, turuan mo si Itay, pwede ba? Ang init ng kamay ni Itay, mas mainit pa kay nanay. Tiningnan ni Nene ang munting prinsesa sa harap niya saka muli akong tiningnan na nagpapaawa ang itsura. Biglang natawa, ang syangga ni Itay. Turuan ka ni Nene. Ngumiti siya ng malapad, kumurba ang mga mata niyang hugis almendres na parang dalawang gasoklay na buwan. Sumandal si Nene sa hita ko, kinuha ang maliit na bestidang inabot ko, at bahagyang isinuot sa munting prinsesa. Natawa rin ako, mapagkumbabang nakinig sa turo niya. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang maliit na silid. Ang tawanan ng mag-ama ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ito ang unang beses mula nang maging 3 taong gulang si Nene na nakakandong siya sa tatay habang naglalaro, nararamdaman ang init na tanging sa tatay lang nagmumula. Si Sofia na nakasandal sa hamba ng pinto, tahimik na pinagmamasdan ang magandang eksena sa harap niya, nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ang paglalaro ng mag-ama. Inaayos pa ni Nene ang prinsesa sa ilalim ng gabay ko. Tumingala ako, nakita ko si Sofia na nakatulala sa tabi ng hamba ng kusina. Ang kupas niyang mapusyaw na asul na t-shirt ay partikular na nakakasilaw sa sandaling ito, hindi ko mapigil ang mapapikit. Mukhang couple shirt ito. Bigla kong naalala, ito nga yung couple shirt na palihim na binili ni Sofia noong ikalawang kaarawan ni Nene. Pagkatapos ay natuklasan ko ito, binugbog si Sofia at ibinenta ko rin ang cellphone niya. Nang maalala ito, nanahimik ako. Pagkatapos noon, bigla akong tumayo, tinakpan ang bibig at tumakbo sa banyo at nagsimulang samuka ng malakas. Ngayon ko lang nalaman, kapag tiningnan ng isang taong may konsensya ang mga ginawang ito mula sa first-person perspective, gaano ito kasuklam-suklam at nakakagalit. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpatakot ng husto sa mag-ina sa labas. Natakot pa si Sofia na nanginginig, mabilis na lumapit sa sofa at niyakap ng mahigpit si Nene. Pilit na sumiksik si Nene sa kandangga ni Sofia, natatakot na kapag nahuli ng isang hakbang, bigla siyang susugurin at pagagalitan ng tatay niyang kagagaling lang sa muka, tulad ng dati. Dati kasi, tuwing maglalabas ng ganitong tunog ang tatay niya, nagiging kasing nakakatakot siya ng isang tigreng kumakain ng tao. Kalahating oras ang lumipas, pagod akong lumabas ng banyo. Namumula ang mga mata ko. Nang makita ko sina Sofia at Nene na natatakot, lalong sumakit ang dibdib ko. Patuloy na kumukulo ang sikmura ko, pero pinilit ko pa ring pigilan ang hindi komportableng pakiramdam. Mahinang sinabi sa kanila, pasensya na, natakot ko kayo. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Nang maalala ang mga ginawa ng dating ako, hindi ko mapigil ang masuka, lalo na't ako ang nasa katawan niya ngayon. Parang may libu-libong langgam na gumagapang sa katawan ko. Tiningnan ko sina Sofia at Nene na nakatingin pa rin sa akin ng may pag-iingat, bumantong hininga ako ng malakas. Nilagpasan ko si Sofia na yakap ang anak, tahimik na pumasok sa kusina, nagsimulang maghugas ng gulay. Siguro hindi pa tapos maglaro si Nene, samahan mo muna siyang maglaro. Magluluto na ako ng tanghalian. Maingat na tiningnan ni Sofia ang tagilid kong mukha. Ang mukhang ito ay pamilyar pero dayuhan. Sa huli, tumango siya, binuhat si Nene at umupo sa pwesto ko kanina. Palihim na sumilip si Nene mula sa kandangga ng ina, natuklasang si Itay pa rin yung malambing na Itay, sa wakas ay ngumiti na ang maliit niyang mukha. Ang naudlot na aktibidad ng mag-ama ay naging oras ng paglilibang ng mag-ina. Hanggang sa maluto ang tanghalian, ang bango ng pagkain ay kumalat sa buong sala.
Nakita ni Sofia na inihain ko ang pagkain sa mesa saka muling tahimik na bumalik sa kabilang kwarto. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig niya na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Habang kumakain, nakanganga si Nene sa maliit niyang kutsara, biglang lumingon sa ina, kumunat ang maliit niyang noo, puno ng pagtataka ang itsura. Nanay, bakit hindi na sumasabay si Itay kumain sa atin? Nguya-nguya ni Sofia ang isang maliit na piraso ng stir-fried meat. Ito ang paborito niyang ulam. Kahit bago o pagkatapos ikasal, bihira siyang kumain ng maanghang dahil hindi ako makakain ng maanghang. Nang marinig ang tanong ng anak, hindi sinasadyang lumingon si Sofia sa kabilang kwarto, saka muling tumingin sa anak na may nagtatakang itsura. Bigla siyang ngumiti, parang bulaklak na namukadkad sa tagsibol. Siguro kasi hindi pa kami parehong handa. Hindi naintindihan ng bata, lalong kumunat ang noo niya. Ang maliit niyang ulo ay hindi talaga maintindihan ang sinabi ng ina. Sa kwarto, tulala ako. Alam kong bigla akong nasuka dahil sa psychological problem, pero wala akong magawa. Kahit sa subconscious ko ay paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ko ito kasalanan, hindi pa rin ito mababago ang katotohanang ako siya. Sa kawalan ng magawa, kinuha ko na lang ulit ang cellphone, nag-scroll sa mga video para maiba ang atensyon ko. Ang gawa ko ay nasa tuktok pa rin ng hot search. Maraming comment sa baba ang nag-uudyok sa akin na maglabas ng bagong kanta, pero sa ngayon wala akong balak. Ang pagkita ng pera ay paraan lang, hindi layunin. Ang kasalukuyang video ay unti-unti pa rin kumikita. Kahit na pababa ng pababa ang kitang ito, baka nga ilang araw pa ay wala ng kita, pero sapat na ang kasalukuyang pera para sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya, hindi kailangang mag-post ng bagong video para lang sa pera. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng paghuhugas ng pinggan mula sa labas. Ibinaba ko ang cellphone, binuksan ang pinto ng kwarto at lumabas. Sa mesa, may iniwan pa ring pagkain para sa akin. Naghuhugas si Sofia ng pinggan sa kusina. Tumakbo na naman si Nene sa sofa para paglaruan ang bagong laruan. Ang manikang ibinigay ko sa kanya dati ay inilagay din sa bahay ng prinsesa, nakahiga katabi ng munting prinsesa sa maliit na sofa sa loob ng bahay. Nang makitang lumabas si Itay, hindi na natakot si Nene tulad ng dati. Dinilat lang niya ang malalaki niyang mata at tumingin sa akin, puno ng pag-asa ang tingin. Malinaw na gusto lang niyang makipaglaro ulit si Itay sa kanya. Ngumiti ako at lumapit, hinaplos ng bahagya ang ulo niya, pero hindi ako nakipaglaro sa kanya kundi umupo sa sofa, lumingon sa kusina. Nang makitang walang balak si Itay na makipaglaro, nadismayang napanguso si Nene. Damaykit siya sa gilid ng sofa, umupo sa tabi ko, at naglaro mag-isa. Paglabas ni Sofia mula sa kusina, nakita niyang nakatitig ako sa kanya. Hindi mapigil ang bumilis ang tibok ng puso niya, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay, kaya't hindi sinasadyang hinawakan na lang ang leleyan ng damit. Nang makitang ganito kaamo si Sofia na nakayuko, hindi ko mapigil ang kumunat noo. Tahimik akong bumantong hininga sa isip, dahil sa ganitong malambing at sunod-sunurang ugali niya kaya lalong naging palalo ang demonyo dati sa pang-aapi sa kanya. Sa pag-iisip nito, inalis ko ang pagkakakunot ng noo, kinuha mula sa coffee table ang kabibili kong cellphone, ipinatong sa mesa, bumili ako ng cellphone para sa'yo, tingnan mo kung gusto mo. May ilang bagay din akong gustong pag-usapan sa'yo, pwede ka bang umupo dito? Si Sofia, na kanina'y nakayuko, nang marinig ang sinabi ko ay tumingala at tumingin sa akin. Una niyang nakita ang malilinaw at purong mga mata ko, saka ang bagong-bagong kahon ng cellphone sa mesa. Nag-alinlangan sandali si Sofia, saka mahinang tumango ng at dahan-daang lumapit sa sofa at umupo. Ano pong pag-uusapan natin? Napakaliit ng boses niya, kinailangan ko pang itaas ang tenga para marinig. Hindi ako sumagot kundi kinuha ang cellphone sa mesa, binuksan ang kahon ng kulay asul na cellphone. Kinuha ko ito, tinanggal ang protective case at binuksan. Tumunog ang kaaya-ayang startup sound. Mabilis ko itong in-set up saka iniabot kay Sofia. Cellphone mo to. Ikaw na bumili ng SIM card mo.
Sinesave ko na yung number ko dyan. Pag wala ako sa bahay at may kailangan ka, pwede mo akong tawagan. Habang nagsasalita, kinuha ko mula sa bulsa ang isang banta ng pera, ipinatong sa harap niya, ito cash na kabiboy withdraw ko lang. Mamayang hapon kung libre ka, isama mo si Nene na mamasyal sa labas, hindi maganda na laging nasa bahay lang. Kung may gusto kang bilhin, bilhin mo lang, lalo na damit. Nakita kong maliit na yung mga damit nyo. Kumuha ka na rin ng bank account, hindi safe at hindi praktikal magdala ng cash. Sunod-sunod akong nagsalita, sinabi lahat ng nasa isip ko. Tumingala si Sofia, tinitigan ang lalaki sa harap niya, habang nakikinig sa sunod-sunod kong salita, unti-unting namula ang mga mata niya. Nang makitang hindi pa rin kinukuha ni Sofia ang cellphone, napakamot ako sa ilong sa kawalan ng magawa, hindi mo ba gusto itong cellphone? Nakita kong maganda yung kulay, at latest model kaya binili ko. Kung hindi mo gusto, pwede kang bumili ng iba na gusto mo. Umiling si Sofia, muling tiningnan ng malalim ang mga mata ko, hindi po, gusto ko. Salamat. Maliit pa rin ang boses niya, may kaunting panginginig. Biglang nagtama ang mga mata namin. Hindi natural akong tumingin sa ibang direksyon, nakahinga ng maluwag sa isip, mabuti kung gusto mo. Walang anuman. Sige, kakain na ako. Pagkasabi niyon, tumayo ako at mabilis na lumapit sa mesa, mabilis na kumain. Sa totoo lang, nagtataka pa rin si Sofia kung saan ako kumuha ng ganito karaming pera para bilhin ang mga ito. Pero hindi ko sinabi, syempre hindi rin siya magtatanong. Kinuha niya ang bagong cellphone sa mesa at tiningnan. Binilhan ko pa pala siya ng earphones na nakalagay sa tabi, isang puting-puting in-ear earphone. Sa sandaling ito, ibinaba na rin ni Nene ang laruan, lumapit ang maliit niyang ulo, mausisang tiningnan ang bagong cellphone sa kamay ng ina. Hiraplos ni Sofia ang ulo ng bata, isang malaki at isang maliit ang nakatutok sa cellphone, nagsimulang mag-explore. 5:00 ng hapon, sa wakas hindi na ganun kainit sa labas. Nakaupo si Sofia sa sofa, nag-isip sandali, sa huli ay kinuha pa rin ang pera sa mesa, at inilabas si Nene ng bahay. Matagal nang hindi nakakalabas si Nene. Gustong-gusto niyang mamasyal sa labas, pero dati hindi siya inilalabas ng nanay niya, at hindi naman sila pinapayagan ng tatay niya na lumabas. Kaya, sa pagkakataong ito na lumabas sila, sobrang saya niya. Isang kamay na hawak ang manika, isang kamay na hawak ang kamay ng ina, talon siya ng talon sa buong daan. Ang malalaki niyang bilugang mata ay palingalinga. Para sa kanya, lahat ng bagay sa labas ay puno ng bago. Si Sofia naman ay medyo nahihiya, hindi sinasadyang bumilis ang lakad niya. Habang tinitingnan ang mga taong dumadaan, hindi niya maintindihan kung bakit siya nahihiya, lalo na ang hindi kasya nilang damit ni Nene na nagpaparamdam sa kanya na laging may mga matang tumitingin sa kanila ng ilang beses. Hindi kalayuan ang mall, malabo niyang naaalala na kailangan lang tumawid ng 2 kalye para makarating doon. Kumpara sa alaala niya, malaki na ang ipinagbago ng mall. Sa loob lang ng 2 taon, tila mas pinaganda pa ang lugar na ito. Pagpasok pa lang, nakita niya ang isang tindahan ng cellphone, sa loob ay may counter para sa pag-register ng SIM. Nag-alinlangan sandali si Sofia saka isinama ang anak papasok. Matapos bumili ng SIM card, kumuha rin si Sofia ng bank card, idineposito lahat ng perang hawak niya. Nabawasan ng pambili ng SIM card, natira ang 4,900 piso. Sakto palang 5,000 piso ang ibinigay ko sa kanya. Hawak ang cellphone at bank card paglabas ng bangko. Tiningnan ni Sofia ang matataas na gusali sa paligid. Bigla niyang naramdaman na nabuhay siyang muli. Ngayon pwede na niyang isama ang anak na umalis. Pwede siyang umasa sa perang hawak niya para humanap ng trabaho para buhayin ang sarili at ang anak. Pwede pa nga niyang ituloy muli ang pangarap niya. Ang biglaang kalayaan ay nagpatulala kay Sofia ng matagal, hanggang sa may isang inosenteng boses na umalingaw-ngaw sa tabi niya, "Nanay, nanay. Pwede po ba akong kumain ng isang ice cream?" Nagising siya sa katotohanan. Sa tabi niya, hinihila ni Nene ang kamay niya,
Ang malalaki niyang bilugang mata ay nakatutok sa ice cream stand hindi kalayuan, halos tumulo na ang laway sa gilid ng bibig niya. Ngumiti si Sofia, isang ngiting maliwanag at masigla. Sige, pero isa lang ha. Baka sumakit ang tiyan mo. Opo, mahal na mahal ko si nanay. Sa wakas ay nakalabas na ang mag-ina. Komportable akong naligo, walang kamalay-malay na si Sofia sa labas ay maaaring hindi na bumalik. Pagkatapos maligo, sinimulan kong ihanda ang hapunan ngayon gaya ng dati, 2 ulam na may karne, 2 gulay, at ang main dish. Balak ko sanang gumawa ng mami ngayong gabi, pero dahil hindi ko alam kung kailan sila babalik, natatakot akong malabsak ang noodles at hindi na masarap kaya hindi ko pa ginawa agad. Hiniwa ko ang noodles at iniwan sa sangkalan saka bumalik sa sala, humiga sa sofa, kinuha ang cellphone at nag-scroll ng impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng anak. Hanggang sa nakatulugan ko na ang pag-scroll, tiningnan ko ang oras sa kanang sulok ng screen, 7:00 na ng gabi pero wala pa rin ang mag-ina. Bigla akong napaupo ng tuwid. Hindi kaya. Wala namang nangyari sa mag-ina, di ba? Medyo nag-alala ako, naghanda ng lumabas para hanapin sila. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, sakto namang nakasalubong ko sila na pabalik mula sa labas. Isang mabangong simoy ang hamangin mula sa pinto. Talagang natulala ako. Sa sandaling ito, mahinang humuhuni si Sofia ng isang hindi kilalang melodya, magaan ang mga hakbang, nakangiti ang sulok ng bibig na nagpapakitang maganda ang mood niya. Hawak niya ang ilang supot ng pinamili. Si Nene naman, isang kamay na hawak ang leleyan ng damit niya. Ang kabilang kamay ay yakap pa rin ang manikang ibinigay ko. Ang pinaka nagpagulat sa akin ay pareho na silang nakapalit ng bagong damit, tamang-tama ang sukat. Tama nga ang kasabihang nagpapaganda ang damit sa tao. Isang lakad lang, parang nagbago na sila ng husto, na halos hindi ko na sila matitigan ng diretso. Pagkatapos noon, lumapit si Nene ng may matamis na ngiti, tumawag ng itay. Ang tawag na ito ay halos nagpalipad ng kaluluwa ko. Sumagot ako ng nanginginig ang boses. Agad na lumuwag ang tensyonadong kalooban ko. Binuhat ko ang cute na bata. Pumasok muna sa bahay. Naghanda si itay ng mami para sa'yo mamaya ha. Gusto mo may 2 itlog? Opo, gusto ko ng itlog. Si itay ang pinakagusto ko. Naiilang si Sofia na nakatayo sa labas ng pinto. Kakasabi lang ng bata na mahal niya si nanay, ang bilis naman niyang nagtraidor. Hindi na naghintay si Nene, mabilis na naluto ang mami na may itlog. Inabot ko ang mami sa harap niya, hinaplos ng bahagya ang ilong niya sa kagaya ng dati ay tumalikod papunta sa kwarto. Pagtalikod ko, bigla akong hinailan ng bata sa binti. Muling umalingaw-ngaw ang matamis niyang boses, itay. Pwede po bang sumabay ka na sa amin kumain? Lumingon ako, nakita ko ang umaasang mga mata ni Nene. Medyo nag-alinlangan ako, palihim na sumulyap kay Sofia na nakaupo sa tabi. Hindi nagsalita si Sofia, hindi rin siya tumingin sa akin, parang hindi narinig ang sinabi ni Nene, basta't humigop lang siya ng mami sa harap niya. Medyo nalito ako, ang hirap ng sitwasyon, bakit hindi siya nagsasalita? Ano kayang ibig sabihin nito? Kaya sinubukan ko na lang magtanong, sige, dito na lang si Itay kakain kasama si Nene ha. Sa tabi ni Nene si Itay uupo. Ang sumagot sa akin ay si Nene na masayang tinapak ang upuan sa tabi niya. Napakamot ako sa ilong na hindi natural ang itsura. Kumuha ulit ng isang mangkok ng mami mula sa kusina at umupo sa tabi ni Nene. Si Nanay sa kaliwa, si Itay sa kanan, si Nene sa gitna. Unang beses na napapaligiran ng mga magulang, hindi nawala ang ngiti sa mukha niya, maging sa pagkain ay sobrang ganado, naubos ang isang buong mangkok ng mami. Sa huli, natakot si Sofia na mabusog siya ng sobra kaya hindi na siya pinakain pa, saka lang siya tumigil. Pagkatapos ng hapunan, mag-isang bumalik si Sofia sa main bedroom. Naiintindihan ko rin naman ito. Ang pagpayag niyang makisalo ako sa pagkain ay siguradong pinaglabanan niya ng husto sa isip niya. Inilagay ko ang sarili ko sa posisyon ni Sofia at naisip ko, kung ako yun, matapos tratuhin ng ganun sa nakaraan, ang makipagkasundo sa kaaway ay siguradong hindi ko magagawa. Hindi
Kung ako yung orihinal, baka ngayon kahit bangkay hindi na mahanap, pinagpira-piraso na at pinakain sa aso. Nagpatuloy akong makipaglaro kay Nene hanggang alas 9 ng gabi. Inaantok na si Nene na tumatango-tango ang maliit niyang ulo pero ayaw pa ring matulog. Sa panahong ito, natuklasan ko rin ang isang seryosong problema. 3 taong gulang na si Nene ngayon pero hindi pa siya marunong ng mga simpleng bagay tulad ng oras. Dapat malaman na ang normal na batang 3 taong gulang ay nasa edad na para pumasok sa kindergarten. Tungkol dito, alam ko rin na dahil ito sa hindi malusog na environment sa bahay dati. Hindi pwedeng madaliin, pero nakakaramdam pa rin ako ng sobrang lungkot. Sakto namang lumabas si Sofia mula sa kwarto. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang tumingin sa amin ni Nene sa sofa, malinaw ang ibig sabihin ng tingin niya. Binuhat ko si Nene mula sa sofa, hinalikan ang maliit niyang pisngi saka ngumiti at sinabi, "Nene, oras na matulog. Bukas laro ulit tayo ni Itay." Si Nene na kanina'y nakapikit na, bahagyang dinilat ang mata at tumingin sa mukha ko saka lumingon kay Sofia. Pagkatapos, bigla niyang isinubsob ang ulo sa leeg ko. Gusto ko kay Itay matulog ngayong gabi. Ang biglaang salitang ito ay hindi ko alam kung paano haharapin, nagpadilim din ng bahagya sa mukha ni Sofia. Biglang naging nakakatakot ang katahimikan. Tiningnan ko si Sofia na may inosenteng itsura. Ito ang gusto ng bata, hindi ko talaga siya sinulsulan. Tahimik na kinuyam ni Sofia ang kamao. Itong walang utang na loob na batang ito. Sayang ang pag-aalaga ko sa kanya ng matagal, 2 araw lang nadala na ng kaaway. Sa huli, nagtagumpay pa rin ang bata. Tinulungan lang siya ni Sofia na mag-ayos saka masayang sumiksik ang bata sa paanan ng tatay. Si Nene ay parang isang koala na mahigpit na nakayakap sa leeg ko at ayaw bumitaw. Hinayaan ko na lang siyang yamakap ng ganon. Ito ang unang beses kong magpatulog ng anak. Naalala ko ang mga karanasan sa pagpapalaki ng anak sa internet kaya malambing akong nagkwento ng pambata bago matulog kay Nene. Ito rin ang unang beses na natulog si Nene sa malawak na bisig ng tatay, unang beses na kinwentuhan siya ng tatay bago matulog. Mula sa unang beses na nagluto si Itay para kay Nene, unang beses na bumili ng regalo para kay Nene, ngayon ay nadagdagan pa ng 2 unang beses. Nakaramdam si Nene ng sobrang kasiyahan sa puso at mahimbing na nakatulog. Maaga kinabukasan, mahimbing pa rin ang tulog ni Nene. Maaga pa rin akong gumising gaya ng dati, dahan-daang binuksan ang pinto ng kwarto palabas sa sala, naghahandang mag-morning run. Sakto namang napansin kong nawawala na ang bote ng gamot sa pasa sa coffee table sa sala. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ko, may ngiti pang sumilay sa mukha ko. Masaya akong lumabas ng bahay ngayon. Ang pagtakbo, pagligo, at pagluluto ay umabot ng mahigit 2 oras. Pagkatapos gawin ang almusal ngayon, may isa pang misyon, ang gisingin ang anak na babae. Nagising si Nene sa malambing kong boses. Kinusat niya ang inaantok niyang mata, pagkakita sa akin ay iniunat ang 2 malambot na braso, posture na gustong magpabuhat kay Itay. Agad kong iniabot ang kamay at dahan-dahan siyang binuhat, tinulungang magpalit ng bagong damit saka binuhat palabas para maghilamos. Natutunan ko kung paano mag-alaga ng bata sa video, pero teorya pa rin ang teorya. Ngayon, ginagawa ko na, saka ko nalaman kung gaano ito kahirap. Masyadong marupok ang katawan niya, hindi ko magamit ang lakas kaya buong proseso ay mukhang lampa. Lalo na kapag tinali ko ang buhok niya, lalo akong nawalan ng magawa. Matapos ang matagal na pagpupumilit, sa huli ay nagawa ko lang itong atali ng tabingi. Ang syangga ni Itay, nakita ni Nene ang sobrang tabingi niyang buhok sa salamin, napanguso at tinukso ako. Marahan kong pinisil ang ilong niya, na nagpatawa kay Nene. Lumabas si Sofia ng kwarto, nakita ang mainit na eksena ng mag-ama. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang pumunta sa kusina para ihanda ang almusal. Marahil kahit siya ay hindi napansin na hindi sinasadyang umangat ang sulok ng bibig niya. Matapos kumain ng simpleng almusal ang pamilya, hindi ko ibinalik si Nene kay Sofia kundi patuloy siyang dinala sa sofa para maglaro ng prinsesa. Sa pagkakataong ito,
Habang naglalaro kami ni Nene, hindi sinasadyang naituro ko sa kanya ang ilang simpleng numero mula 1 hanggang 10. Matapos matuklasan ang problema ni Nene, tahimik akong gumawa ng plano na unti-unting turuan si Nene habang naglalaro araw-araw. Ngayon, sa ilalim ng hindi sinasadya kong gabay, mabilis niyang naitandaan ang ilang kaalaman. Napansin ko rin na mula nang bumalik si Sofia kahapon, parang naging ibang tao siya. Kahit tahimik pa rin tulad ng dati, malinaw na may dagdag na sigla sa mga mata niya na wala dati. Tulad ngayon, hindi siya bumalik sa kwarto kundi umupo sa kabilang dulo ng sofa, habang naglalaro ng cellphone ay paminsan-minsan tumitingin sa amin. Ito ay isang magandang senyales na nagpagan sa pakiramdam ko. Habang nagda-download ng mga app si Sofia, inoobserbahan niya ang interaksyon ng mag-ama. Ngayon napansin din niya na tahimik kong tinuturuan si Nene. Tahimik siyang tumingin, may kaunting tamis na umakyat sa puso niya. Matagal na niyang gustong turuan ang anak, pero sa dating environment ng pamilya, mahirap na ang buhay. Paano pa siya magkakaroon ng kakayahang turuan si Nene tulad ng isang normal na ina? Binawi ni Sofia ang tingin, tumingin sa screen ng cellphone. Tapos na ang pag-download ng ilang app. Nang mag-login si Sofia sa kanyang WeChat Messenger account, agad na may lumabas na unread message. Mula ito kay Liza, ang maliit niyang assistant na sumama sa kanya ng 2 taon. Ang WeChat Messenger niya ay may iilang tao lang, bukod sa akin ay may ilang tao mula sa dating kumpanya. Sunod-sunod ang message ni Liza, mula pagkatapos niyang ikasal hanggang 2 araw na ang nakalipas. Karamihan ay nangangamusta sa kalagayan niya. Yun nga lang, hindi siya makasagot. Habang tinitingnan ang sunod-sunod na message na ito, nakaramdam si Sofia ng init sa puso. Agad siyang sumagot, "Sorry Liza, hindi ako makasagot dati. Okay lang ako ngayon, huwag kang mag-alala." Pagka-send pa lang ng message, 2 segundo lang, agad na sumagot ang kausap, "Ate Sofia. Buhay ka pa pala. Akala ko pagkatapos mong ikasal ayaw mo nang pansinin ako." Ate Sofia, hindi mo alam, mula nang mawala ka, sa kumpanya puro chismis, lalo na yung bruhang si Sheila. Sa loob ng 2 taon lalo siyang naging mayabang, kung sino-sino sinisiraan ka, sabi niya buti nga sa'yo. Nakakainis. Habang tinitingnan ang message ni Liza, bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Sofia. Hindi mali ang sinabi ni Sheila. Talagang buti nga sa akin. Dati noong nasa kumpanya pa ako, lagi kong napipigilan si Sheila. Pagkatapos naming sabay na umalis sa entertainment industry, natural lang na maging ganon si Sheila. Pero itong maliit niyang assistant ay kasing sigla pa rin ng dati. Liza, kamusta ka na? Maayos ba ang buhay mo? Hindi pa sinagot ni Sofia ang sinabi ni Liza kundi tinanong ang kalagayan niya. Okay lang po. Ate Sofia, huwag kang mag-alala, ako yung ipis na hindi mapatay. Yun nga lang, namimiss ko na si Ate Sofia. Huhu. Ate Sofia, babalik ka pa ba? Nag-isip sandali si Sofia, may kaunting pagnanasa sa mga mata niya. Babalik pa ba ako? Lumingon siya sa akin sa kay Nene. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang pagnanasa sa mga mata niya. Siguro hindi na, pero kung namimiss mo si ate, pwede tayong magkita. Opo, Ate Sofia. Sa Sabado po day off ko. Habang tinitingnan ang linyang ito ng message, sa wakas ay ngumiti na si Sofia. Lumipat siya sa Weibo, Twitter. Sa Weibo, Twitter, ang huling kilos niya ay mula pa 2 taon na ang nakalipas, ang announcement ng pag-alis sa entertainment industry. Ang dating 100,000 fans ay bumaba na sa 1,000 na lang. Bukod sa mga pekeng fans, may ilang lumang fans pa rin na madalas mag-iwan ng comment na nag-aalala sa kanya. Nag-scroll siya sa hot news sa Weibo, Twitter, karamihan ay balita sa entertainment kamakailan, pero may ilang balita na tumutukoy sa isang kantang sumisikat kamakailan, misteryosong mga awit. Isang video lang, isang gabi mahigit 1,000,000 followers na. Sino siya? Na-curious si Sofia kung gaano kasikat ang kantang ito kamakailan kaya nag-click siya sa title. Sa article, mahaba ang sinulat ng author na review, puro papuri sa kantang ito.
Sa baba ay may naka-attach na link. Nag-click si Sofia sa link. Ang pamilyar na mukha ay lumitaw sa screen. Ang pamilyar na melodya ng gitara ay tumunog, saka ang pamilyar na boses ay kumalat sa buong sala. Biglang natahimik ang sala. Tanging ang boses na kumakanta ang umaalingaw sa tainga ng tatlo. Nahihiya akong lumingon sa ibang direksyon. Dinilat ni Nene ang malalaki niyang mata, sumampa sa kondonga ni Sofia, tumingin sa screen ng cellphone. Talagang natulala si Sofia. Ang pamilyar na boses na ito ay hindi ba't yung kanta na tumunog mula sa kwarto ilang araw na ang nakalipas. Yun pala nagre-record siya noon. Si Nene ang unang nagsalita. Itinuro niya ang screen ng cellphone, tumingala kay Sofia. Ang malalaki niyang bilugang mata ay puno ng kuryosidad. Si Itay po. Nasa cellphone si Itay. Oo, si Itay nga. Hinaplos ni Sofia ang ulo ng bata. Sumagot. Ngayon niya lang naintindihan kung bakit ang dami kong pera para palitan ang mga gamit sa bahay. Sa dami ng likes na umaabot sa milyon, paanong hindi magkakapera? Lumingon siya sa tagilid kong mukha na may malinaw na features, komplikado ang tingin na hindi maintindihan. Si Nene na nakumpirma ng ina ay lalong natuwa, sumampa sa kondongan ko, niyakap ng dalawang maliit na kamay ang mukha ko, ang malalaki niyang bilugang mata ay kumikislap, ang lamang ni Itay. Gusto ko rin kumanta. Gusto ko rin mapunta sa cellphone. Ang dalawang malambot na maliit na kamay ay nakalagay sa mukha ko, unti-unting natutunaw ang tingin ko. Ginamit ko rin ang dalawang malalaking kamay para hawakan ang maliit na mukha ng anak, malambing na nagtanong, gusto rin ni Nene kumanta. Kinurba ni Nene ang malalaki niyang mata, tumango ng walang pag-aalinlangan. Lalong lumapad ang ngiti ko, ang galing. Sige, turuan ka ni Itay kumanta ha. Pag natuto ka na, kakanta tayo sa cellphone, okay. Sunod-sunod na tumango si Nene saka masayang humalik ng malakas sa pisngi ko. Dahil sa gantimpala, agad akong sumaya. Sa ilalim ng puno ng paghanga niyang tingin, mabilis akong tumakbo sa kwarto para kunin ang gitara. Pagbalik sa sofa, niyakap ko ang gitara at inayos ang tono. Lumingon ako. Nakita kong si Sofia at Nene ay parehong nakatutok sa akin nang hindi kumukurap. Bihirang mamula ang mukha ko. Saka ko kinaskas ang mga kwerdas, gagawa si Itay ng pambatang kanta para kay Nene ngayon. Kakantahin ko muna minsan para marinig ni Nene, sa susunod kakanta ako ng isang linya, susundan ni Nene ng isang linya, okay. Masayang tumango si Nene, niyakap ng dalawang maliit na braso ang leeg ko, Itay. Gusto ko yung ganitong Itay. Huwag ka na pong babalik sa dati ha. Ang matamis na boses ni Nene ay umalingaw-ngaw sa tainga ko. Kinagat ko ang labi, biglang nabasa ang mga mata. Niyakap ko lang ng mahigpit si Nene. Oo, hindi na mauulit yun. Garalgal ang boses ko pero puno ng katiyakan. Hindi nakita ni Sofia ang ekspresyon ko ngayon, matagal na siyang lumuluha pero nakangiti pa rin ang mga labi niya. Ako ang unang nag-adjust ng emosyon, isinantabi ang gitara. Binuhat ko si Nene sa hita ko, Nene, ngayon mag-aaral na tayong kumanta ha. Kakanta si Itay ng isang linya, susundan mo ng isang linya, okay. Opo, mabilis na pumayag si Nene. Ang sumunod na oras ay naging oras ng pagtuturo ng mag-ama. Dahan-dahan akong kumanta ng isang linya, sumunod si Nene. Tama nga. Ang kanta ay dapat talagang bata ang kumanta. Nang kinanta ni Nene ang lyrics, mas may dating kaysa sa akin. Buong umaga, umalingaw-ngaw sa sala ang kanta namin. Nang makitang abala kami sa pag-aaral kumanta, tahimik na nagluto si Sofia ng tanghalian. Yun nga lang, halatang hindi kasing galing ko ang luto niya, kaya sa pagkain ay paulit-ulit na sinabi ni Nene na mula ngayon luto na lang ni Itay ang kakainin niya. Dahil dito, napairap si Sofia sa bata ng may inggit, hindi makatarungan sa isip niya, batang walang utang na loob, 2 araw lang nabili na. Mabilis natuto si Nene, 3 araw lang, mas magaling na siyang kumanta kaysa sa orihinal. Dahil sa matinding hiling ni Nene, kinuha ko rin siya ng video at pinost sa internet.